Lakasan mo ang iyong loob. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Edelburga. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi, "Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika at ipatong ang iyong mga kamay at siya'y mabubuhay." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad. Nilapitan naman siya mula sa likuran ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinipo nito ang laylayan na damit ni Jesus sapagkat naisip niya, "Kung may hipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon naman si Jesus, nakita niya siya at sinabi, Lakasan mo ang iyong loob, anak ko. Pinagaling ka ng iyong pananalig. At gumaling ang babae sa sandaling iyon. Pagdating ni Jesus sa bahay ng Pangulo, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay at sinabi niya, Umalis kayo. Hindi patay ang dalagita, kundi tulog. Pinagtawanan nila siya. Ngunit pagkaalis ng mga tao, pumasok siya, hinawakan ng bata sa kamay at bumangon ito. Natunghayan natin ang kahangahangang kapangyarihan ni Jesus na tumugon sa 2 desperadong kalagayan. Isang amang nawala ng anak at isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Sa gitna ng kawalang pag-asa, ang pananampalataya nila ang naging susi para maranasan nila ang himala ng Diyos. Hindi aksidente na pinag-ugnay ang kanilang kwento. Paanyaya ito sa atin na huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Naalala ko ang kwento ng isang nanay na balo. May 7 anak siya at isang gabi, nahirapang huminga ang kanyang bunso, si Benji. Wala silang pera at may kaliguan din ang pinakamalapit na ospital. Walang masakyan, walang tumutulong, wala siyang pinanghahawakan, kundi pananampalataya. Kalong ang anak, naglakad siya sa dilim. Halos 10 kilometro siyang naglakad at bumubulong, "Panginoon, hawakan mo po ang anak ko. Gusto ko pa siyang makasama." Nang malapit na sila sa health center, nawala ng malay si Benji. Isang nurse ang dali-daling tumulong. Sa awa ng Diyos, naagapan ang bata at nakaligtas. Naging scholar si Benji at ngayon ay isa na ring nurse. Naglilingkod sa mga katulad niyang minsan nalagay sa bingit ng kamatayan. Tulad ng pinuno ng sinagoga at ng babaeng dinudugo, hindi sumuko ang nanay ni Benji. Ang kanyang pananampalataya sa gitna ng kawalan ang naging daan ng himala. Mga kapanalig, magtiwala tayo kahit mukhang wala ng pag-asa. Sa simpleng paglapit kay Jesus, maaari tayong makaranas ng himala. Sapagkat sa bawat luha may pag-asang bumubukal. Sa pananampalataya, may buhay na muling binibigyang sigla. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, Mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan
tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.